Hello teachers, so we are now in our second video when it comes to the PMS for master teachers, and ang focus po natin ngayon ay ang mga NCOI or non-classroom observable indicators, objectives 2 hanggang 14. So yung nakikita nyo po sa screen, but then this one po iisa-isahin natin. So last time nauna natin yung objective number 2, so kung napanood nyo po yung ating previous video, andun na po siya. Ngayon po, we are now going to move to objective number 4. Ano ba ang nasa objective number 4? Okay, so ito po yan. So objective number 4 or ang ating NCOI PPST 2.3.3 is all about the master teacher worked with colleagues to model and share effective techniques in the management of classroom structure to engage learners individually and so on. Ibasa na lang po yan. So, ano bang ibig sabihin to? So, ibig sabihin, as a master teacher, nakikipagtulungan tayo sa ating colleagues, especially sa ating mentees, tinutulungan natin sila upang ipakita at ibahagi ang mga epektibong paraan or strategy ng pag-aayos at pamamahala ng klase. And of course, in doing this, we should be able to provide several means of verification. So, kung nakikita nyo po dyan sa kaliwa, or sa kanan, andyan po yung 4 na MOVs na kailangan. If you will be asking, kailangan ba nating i-provide yung 4 na ito? Alright. So, as you can see in the rubric, so kailangan po na at least yung 4 na yan is interconnected. And since interconnected po yan, as much as possible, kailangan meron po tayo nito. Okay, kasi itong bawat isa na to ay magiging basihan for the next MOV. Now, ano po yung kagandahan if ever lahat po ito i-provide natin? Alam naman natin na yung ating mga PMS, ang ating basis or pinagkukunan natin ng ating mga MOV for class. And based on my experience, ang ating mga assessors, sometimes kahit nakalagay lang dito sa PMS is any one of the following, when you proceed or when you can participate in the reclass process, may mga assessors na hinahanap po itong lahat. So ngayon pa lang, mas maganda na ihanda na po natin itong lahat ng nandito na hinihingi na MOV. Okay, so simulan natin yung pagpapakita ng ating mga MOV. Ang una is yung Classroom Observation Tool o yung ating COT as master teacher. So for this school year, isa lang naman po yung kailangan. Somehow if you have two, kasi nauna na kayong mag-demo, okay lang yun. Ang mahalaga sa inyong COT, sa inyong form, sa tool, or sa inyong lesson plan, naka-indicate doon na it was attended by your mentee. So nandoon sila while you conducted the demonstration. Kasi kailangan doon maipakita mo or nagpakita ka ng mga effective teaching strategies, classroom structure management, and others. So, yun lang naman po, yung COT. Okay. Next. Pangalawa, LAC plan and accomplishment report. So, sa LAC plan, dapat nagpapakita tayo dito ng mga ng plano and then accomplishment report wherein ito or dito sa LAC sa gagawin niyong learning action cell ay nagpapakita kayo ng collaboration on how to have this kind of activities or how you demonstrated. Next, dito rin sa ating minutes of meeting, madami naman po tayong forms of meetings school. Mayroon tayong FGD, mentoring and coaching sessions, and others. So, makikita din dapat dito. So, at least if you have minutes kung saan nakikita na tulungan tayo with our colleagues. And lastly, yung pang-apat, yung performance monitoring and coaching form. So, ito naman po ay ginagawa natin or binibigay natin sa ating mga mentees or binibigay nating technical assistance. So, meron tayong mapakita mamaya. Sige, so I hope kahit konti ay naipaliwanag natin kung ano-ano ang mga MOVs na ito na hinihingi sa atin. So, ito po ay sana makatulong lalo na sa mga bagong master teachers. Okay, so here are the different MOVs.
So, yung MOV number 1, yung inyong COT, i-attach nyo po. And i-highlight nyo yung objective kung saan nandoon yung hinihingi na objective number 4. Then, tandaan po natin ang lesson plan. At least, andun yung pangalan ng ating colleague na nakasama ng ating principal na na-observe or nag-observe sa atin. Or if you conduct the demonstration during LAC, much better po. So, sa ating MOV number 2 naman, ito naman po yung ating sample learning action cell action plan kung saan napag-usapan kung ano-ano ba yung mga activities na magkapakita or makakatulong paano si teacher magkaroon ng better classroom management and successful or effective teaching strategies. Okay? So, dito, isa sa mga pinag-usapan sa mga LAC, pwede nyo pong ilagay if ever ng nakaraang taon, 2025, pinag-usapan nyo how to make better, efficient lesson plan. So, sa inyong LAC session, sample lang po ito. Pwede naman sa inyo, sa mga LAC session ninyo, kung pinag-usapan nyo ang mga effective teaching strategies. So, ito po ay sample only. Pwede pong meron din kayo nito or gayahin nyo na lang po if you want. Ayan, approve po yan. Next is, of course, kapag nagkaroon tayo ng mga LAC or mentoring sessions or meetings, it should always be supported by accomplishment report. So, dito, pwede mo nang pagsamahin yung LAC na nangyari, then yung mga mentoring sessions, ayan. So, dagdagan na lang po ninyo ng pictures. And of course, hindi mawawala ang attendance. Next, ito po, may isa pa tayo ditong mga sessions. So, ito, faculty meeting, LAC session. So, sample only po yan, wherein dapat na ma-mention dyan or napag-usapan dyan yung tungkol sa mga effective teaching strategies, and then dapat nag-usap-usap po kayo or nakikollaborate si master teacher sa kanyang mga teachers or tinuruan niya yung kanyang mga teachers. Okay, sa MOV number 4 po, hiwalay po ito. So, magpakita tayo ng sample PCMF. Ito po yan. So, as we can see, bago na po yung format niya. So, dito sa PCMF, so if you are the master teacher, ilalagay mo lang naman dito ano yung binigay mong technical assistance sa iyong mentee. So, this might happen during your classroom observation or any mentoring session. So, ayan po. So, sample po yan. Pwede nyong i-post na lang. Ayan. So, ayan po yung mga sample niya. Okay. So, I hope nakatulong po itong ating mga pagkapakita ng mga sample MOVs if ever magkaroon po kayo ng idea, especially po sa ating mga newly hired master teachers. Alright. So, yan po yung ating mga MOVs. So, sana nakatulong tayo. So, abangan nyo po or mag-subscribe po kayo if you want. Kasi ang next naman po na video ay objective number 6. Don't worry po, iisa-isahin natin to. Thank you for watching.